Tauhan daw ni Department of Budget and Management o DBM Undersecretary Mario Relampagos ang di umano'y sangkot sa pamemeke ng milyon-milyong halaga ng SARO o Special Allotment Release Order. Ayon yan mismo sa Department of Justice at National Bureau of Investigation o NBI. Si Yusek Relampagos ay kabilang sa mga sinampahan ng reklamong plunder kaugnay ng di umano'y Malampaya Fund Scam. May report si Lia Manialak del Castillo. Sa loob mismo ng opisina ng Undersecretary ng Budget Department ang sindikatong nagpapatakbo ng mga pekeng SARO o Special Allotment Release Order. Ito ang lumalabas sa investigasyon ng NBI patungkol sa mga pekeng SARO na umabot sa Department of Agriculture sa Region 2 at sa ilang staff ng ilang kongresista. Ang SARO ay isang dokumento na mula sa DBM at ipinapalabas bago mag-release ng pondo para sa mga government project. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, tukoy na ng NBI kung sino-sino ang mga empleyado ng DBM na sangkot sa sindikatong ito. Ayaw muna pangalanan ni De Lima ang mga ito, pero mga tauhan daw ito sa opisina ni Undersecretary Mario Relampagos. Ang meron ng nakapagturo is a driver and a utility of the office of Yusek Relampago. We have the names of the driver, the janitor, a few other personnel of DBM, including the alleged Supremo, who at the moment appears to be a woman, but it's still being validated. Also within the office of Yusek Relampagos. Tinawagan ng GMA News ang opisina ni Relampagos pero nasa meeting daw ito. Si Relampagos ang isa sa mga kasama sa reklamong plunder na inihain sa ombudsman kaugnay umano ng paglustay sa Malampaya Fund. Sa isang pahayag, sinabi ni Budget Secretary Butch Abad na hindi pa nakakarating sa kanila ang impormasyong ito. Ipinaubaya na raw ng DBM sa DOJ at NBI ang investigasyon sa hinihinala nilang SARO scam na ito. Hihintayin daw nila anuman ang kalalabasan ng investigasyon at gagawan ng tamang aksyon base sa resulta. Nung nakaraang buwan, pinatawag sa NBI ang ilang mga empleyado ng DBM para magbigay linaw sa kaso. Ang modus base sa lumabas na investigasyon, photocopy ang mga SARO nang wala pang pirma ng signatory. May hawak na ang grupo ng specimen signature ng lahat ng opisyal ng DBM na pumipirma sa SARO. Ang pagsusuperimpose pala, yung specimen signature, kapag paulit-ulit ng sinisirox, marireflect na talaga doon, makikita na nandun yung pirma na yon. Pero kung una pa lang pagkakasirox, halata daw na superimposed. But by repeatedly siroxing it, maganda na yung pagkaka-superimpose. So one of the things still being verified by the ongoing investigation is saan yun sinisuperimpose? Sa DBM din ba o sa labas na? At ang dahilan sa likod ng operasyon, ang inaasahang kickback sa pondo. Ang parang nagiging modus dito is that the reason why ganun ang ginagawa nila, na nagpapalabas sila ng mga advanced photocopy of SAROs, is para na-heads up yung mga contractor na mga projects na yan para mapag-usapan na rin ang mga porsyento nila. Bukod sa ilang empleyado ng DBM, iniimbestigahan din ang pagkakadawit ng ilang staff ng mga kongresista. Nauna nang lumabas noon ang pangalan ni Emmanuel Raza na siya umanong pinanggalingan ng pekeng SARO. Si Raza ay staff ni Zamboanga City Representative Lilia Nuño. Sinabi na ni Congressman Nuño noon na wala siyang kinalaman sa gawain ni Raza. Pinaimbestigahan din niya ang staff na agad na nag-file ng leave of absence. Bukod sa Region 2, may mga pekeng SARO rin na nadiskubre sa Region 6 sa pangalan naman ni Aklan Representative Ted Haresco. Ang pekeng SARO ni Haresco galing sa isang consultant ng kanyang opisina. Alam na ng NBI ang pangalan ng nasabing consultant at inaalam na ngayon kung saan naman niya posibleng nakuha ang pekeng SARO. Wala pang indication na alam ng mga congressmen. But the involvement of congressional staff, certain congressional staff, yung ibang mga pangalan nga, lumabas na eh. Yun ang confirmed. Lia Manialak del Castillo, GMA News.